and former President Senator Bongo. Good day, everyone. Let's welcome our distinguished guest today. A dedicated public servant with over 2 decades of service to the Filipino people. He began his journey in 1998 as an executive assistant to then Davao City Mayor and former President Rodrigo Duterte. Welcome our tireless advocate for service and compassion, Mr. Malasakit himself, Senator Christopher Bongo. Ladies and gentlemen, muli ay ating pong tawagin para mabigay ng talumpati ang ating kuya sa Senado, Senator Christopher Lawrence Bongo. Magandang tanghali po sa inyo lahat, maray na ito, no? Ano ba sa Bicolano? Maray na aga, pag tanghali, ano? Maray na ito. Ako po isang Bisaya na Batanggenyo. So kapitbahay lang tayo, Region 4, ang Batangas. Batanggenyo po ang aming pamilya Tesoro po yan. Diyan po ang aking lolo at lola pinanganak, lumaki at nag-migrate po sa Mindanao. Kaya doon na rin po kami lumaki. Pero matagal rin po ako dito sa Manila, dito po sa mismo sa Manila hanggang ngayon, at sa Quezon City naman po ako noon. At kanina narinig ko ang aking tokayo, si Board Member Christopher Jacinto. Tandaan niyo mga Christopher, mabait yan ha. Saka may malasakit yan. Kaya lang, huwag lang pilit. Mabait eh. Anyway, salamat sa inyo lahat. Kanina rin pasalamat kasi si Board Member, dalawa raw po Malasakit Center dun sa Bicol, sa inyong lugar, sa Kamsur. Huwag ko kayo magpasalamat sa akin. Sa totoo lang po, ako yung dapat magpasalamat inyo. Dahil binigyan niyo po ako ng pagkakataon na makapag-servisyo po sa inyo. Maraming salamat po sa inyo lahat. Hindi ko po sasayangin yung tiwalang binigay niyo po sa akin. Mga taga-Kamsur, magsiservisyo po ako para sa inyo lahat. At hindi po ako politiko na mangangako. Gagawin ko lang po ang aking trabaho. Panahon po ng bagyo sa inyo, nasa lanta kayo, nandoon po kami. Kahit kung hindi po ako, kahit yung aking team, ang aking mga staff, umiikot talaga dyan sa Kamsur para makatulong po. Isa lang po pakiusap ko sa mga barangay captains. Mataas po respeto ko sa inyo, pinili kayo ng tao. You're superstars in your own right. Ang pakiusap ko lang po sa inyo, mga kapitan, tulungan natin yung mga kabarangay ninyo, yung mga mahihirap na wala pong ibang matakbuhan, kundi tayo po. Magtulungan po tayo. Tulungan natin yung mga pasyente walang-wala talaga, na para man lang bumaba pa ang kanilang buhay. Tulungan natin. Lalo-lalo na yung mga mahihirap na takot magpa-hospital. Tulungan natin sila. Diyan naman po ang gobyerno. Kaya kami yung PhilHealth tayo. Galit na ako sa PhilHealth eh. Dahil sobra-sobra yung pondo nila habang naghihingalo yung mga pasyente na takot magpa-hospital. Tandaan natin, PhilHealth yan eh. Health nga, ang dulo. At dapat meron tayong masasandalan. Ang PhilHealth po hindi negosyo yan. Insurance yan na meron tayong matatakbuhan tuwing tayo nagkakasakit. Kaya nga po yung PhilHealth, pinapirma ko na commitment na during budget deliberation. Pinakomit ko talaga yung PhilHealth. Yung papakita ko lang po sa screen sa inyo. Siningit ko lang po dahil napakahalaga po nito. Tandaan natin, health is wealth po, mga kababayan ko. Yan po, yung pinapangako natin sa kanila. Mga kababayan ko, ayan.
Yung PhilHealth po, importante ito sa atin. I-share ko lang sa iyo, meron na po tayo, nagkaroon tayo ng 13 hearings sa Senado. Kasama po yung hiya ng ating mga health workers, yung mga BHW. I'm sure yung iba sa mga BHW nyo, nabayaran na po ang kanilang hiya, no? At patuloy ko po yung dininig. Sulit po ako ulit, naka 13 hearings na po ako sa Senado. Finally, last year, nabayaran po 27 billion na release na po sa mga health workers. Dahil ingay tayo eh. Alam niyo bakit ako nag-iingay? Nag-hearing ako. You have the avenue. Yung Committee on Health, bukas po yun para sa inyo. After 13 hearings, nabayaran na po yung 27 billion na hiya ng ating mga health workers. Dahil services rendered na po yun, pinaghirapan nila yan. At patuloy ko po ipaglalaban ng ating mga health workers. Ngayon, na-discover natin sa PhilHealth, sobra-sobra yung pondo, ang baba ng kanilang coverage. Meron po isang provincial health officer ng Camarines Norte. I'm sure nabalitaan niyo yun. Nagkasakit, na-admit 4 million. Ang sinagot ng PhilHealth, 27,000. Na-admit muli. 6 million sinagot ng PhilHealth, 29,000. A total of 57,000, namatay na yung pasyente, lugi pa siya. Dahil ang lalabas niya sa nakaltas sa sweldo niya, 200,000. Bakit ganun? Ang baba kasi ng case rates ng PhilHealth. Ayun, tinaasa nila this year ng 50% across the board. Pinakumit natin. Eh, tinanggal na nila itong single period of confinement policy. Ano ba yan? Alam niyo ba, noon, bawal ma-cover ng PhilHealth sa pangalawang pagkakataon. Halimbawa, tayo po ay na-admit. Pneumonia, diarrhea, asintamis sa kumakain, bleeding. After 2 weeks, na-admit ulit tayo dahil hindi pa tayo magaling. Bawal nang i-cover ng PhilHealth. Yun yung tinatawag na single period of confinement policy. Tatanggalin na po nila effective October 1. At yung 24 hours confinement policy nila, nag-introduce na sila ng bago emergency packages. Alam niyo ba noon, kailangan mo magpa-admit ng 24 hours bago kay cover ng PhilHealth. Kalukuhan naman yun. Dapat po mapakinabangan natin ang PhilHealth dahil para po yan sa kalusugan, katumbas po yan ang buhay ng bawat Pilipino. Tututukan ko po ang PhilHealth para sa Pilipino ngayon. Meron na silang dental benefit packages, check-up sa mata, libreng masalamin, at iba pa. Yan po yung mga servisyo pinangako nila. Natututukan nila yung sa puso, angiogram, emergency cases, sasagutin na po nila yung 500,000. So yan po yung pinakomit natin sa PhilHealth. At tututukan ko po ito bilang chairman ng Committee on Health para sa inyo lahat po.